Guys, so after ng compressor, Na-assemble na ulit. na-assemble ulit at pinupunas-punasan kasi ano basa yan eh. Yun. Assembly na tayo. Ito ba yung likod, sir, dito? Condenser. Yung condenser. Ito yung condenser. So malinis na yung condenser. Ito yung nasa likod eh, yung sa labas ng bahay. Yung part na yun, yung nasa harap sa loob ng bahay. So ayun yung ayun yung pangharap niya. Ito. So mache-check natin guys, maya-maya lang tingnan natin kung ano resulta. So ito makakatulong sa inyo itong vlog na to. Kasi if ever na mangyari sa inyo yung ganitong pangyayari, ayaw kumbaga, lumalamig naman siya kaya yung alam mo yung thermostat. Minsan nag-off siya, automatic off, hindi na siya lalamig. Dito naman nakita namin wala naman tagas sa compressor, di ba? Hindi, kasi kung may tagas yan, may langis-langis, di ba? O, yun. Titignan din natin, checkin natin. So, update natin, guys. Yan, ginabi na kami. Tingin nyo lang maliwanag sa camera, pero madilim na rito. Medyo okay pa itong cellphone ko. So, nai-assemble na nila. Dito, napunas-punasan na. 1.5 magkano? Gato na yung window. So, naikabit na uli. At lumamig nung Hindi pa nga nag-automatic. yung automatic na lang inaantay namin. Pero lumamig na siya, hindi kagaya nung nahihirapan ako. Nag-ikot-ikot ko yung knob no? Yung mga knob na yan. Hindi talaga mag-on-on yung thermostat niya. Pati Yan. yan, binablog na. Oo, para meron silang idea. Ito sa sa anak ko to eh. So ayun, ganyan kaya update maya matagal-tagal to eh. Ang lamig na dito sa area ng kwarto ng anak ko. Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po ay yung aircon ng aking anak pinalilinis. So ako yung nag-aakto na humanap ng technician, aircon technician. At ito nga, pagigisigawa lang eh. Kaya ito, pinabuksan ko yung aircon ng aking anak. Ito ay 0.6 horsepower. 0.6 horsepower. Pero sabi nung technician, wala raw ganon. 0.5 pala yan. Ibig sabihin, kalahati, half horsepower. 0.5. So ito, pina-check up nga. At sabi nga kasi nung anak ko, yun daw sa thermostat, biglang nag-automatic off. Sabi ko, normal yun. Paano magiging normal, Papa? Sabi niya ganon. Umabot ng hanggang sa umaga, naka-off siya. So sabi ko, hindi off mo na, tapos turn on mo. Hindi na raw na lumalamig. Nag-automatic off. So sabi nga nung ating technician, yon dito, linisin muna daw. Kasi sabi nung anak ko, nabili niya yata ng 3 taon na to, mga ganon. Nabili daw nung anak ko ng 3 taon na, so lilinisin na to. So narito, medyo maingay guys kasi compressor na narinig nyo, compressor ng tubig. So ang lilinis nila. So ano tingin nyo sir? Interview na kita. Ito po yung ating aircon technician. Ano po yung nakita nyo dito? Ito ngayon, madumi lang. Madumi lang. Linisin muna natin. Saka natin. Oo, yun, sabi niya. Diba? So, lilinisin muna namin. Nila pala, hindi ako. Sila naglilinis. Lilininis muna nila para sa ganon. At saka ngayon testingin kung meron talagang problema dun sa thermostat. Yun ang... Makikita yung performance. Okay, yun. So, yun nga, yung sabi niya. So, eto, hintayin natin. Medyo maingay ang
compressor ng kanilang tubig. Ito yung compressor. Yan. So doon, papunta ron ho. Lilinis nila. Sige guys, update ko muna kayo ha. Lilinisin pa to. Tapos bibigyan natin update. Ito yung binablog ko lang para sa ganun. Alam nyo yung gagawin nyo. At least kung may aircon kayo. Ito naman sa anak ko to eh. Pero ang init ngayon guys. Sobrang init ngayon. Kaya ang hirap ng walang aircon sa bahay. Ventilador. Ventilador. Magbibentilador ka. Tapos ang init ng singaw, malinsangan. Mainit din yung sisingaw doon sa ventilador. So ito ayon sa anak ko na installment to eh. Installment 0.5 horsepower. Umabot siya ng 8,000 sa cash. So pagka installment 1 year, umabot siya ng I think mga 12k, ganoon, 4,000 yung yung tubo ng 8,000 sa isang taon. Ayun. Ayun muna. Yung pa isa. Ayun. So pagkatapos nun sir, anong gagawin nun? Patutuyuin? Was. I-dryer na, parang gano'n. Lilinisin pa yun. Lilinisin yung iba, oh. So, nililinis pa nila. Yun. Pwede bang mano-mano linis yan? Walang ganyan. Ha? Hindi makakuha yung dumi na sulok-sulok ka na. Yung alikabok guys, hindi kaya ng ano. Kasi yan. Yan sa pinaka-grill niya. Update ko kayo guys. Sunod. Update ko kayo maya-maya. Medyo matagal to eh. Basta ganito ang proper way kung paano siya linisin. Yan. Guys, so natapos na nilang linisin yung aircon. So inabot din siya ng ang linis. Saglit lang. Siguro mga 15 minutes nilang nilinis. 15 to 20 minutes nilang nilinis. Tapos pinatuyo-tuyo nila. And then pagka tuyo nun, siyempre inassemble nila, screw nila. Kasi sa doon kami sa kabila naglinis eh. Doon kasi may gripo. So may sarili silang compressor na dala. Tapos in-spray-sprayan na nila. Tinanggal muna ito. Tapos na malinis nila, pinunas-punasan. Tapos kinabit ulit nila sa original place niya. So ito, tinesting ko. Ito, nag-automatic na, ang lamig na. Ganun pala yung guys. Pagka ang aircon ni naramdaman nyo ng parang umihina na yung lamig, it's either na, sabi nga ng technician, may tagas yung preon, yung pinakatubo ng preon doon sa loob, yung pinakamotor niya, or marumi. So sabi nga niya, hopefully, hindi tumagas yung preon at ang nagdudulot yun, hindi na nga lumalamig. So, fortunately, linis lang ang kailangan kasi parang parado. Parang ilong lang natin pag parado ang hirap huminga. Yun, yung ganon. So, nilinis nila. Okay naman, lumalamig. Malamig na siya. Bumalik din sa original na lamig niya. Ito nga, may siya eh. Meron siyang, ito yung sa temperature. Ito na may sa fan. Kung gusto mo 1, 2, 3 na fan. Kung malakas yung fan, gusto mo adjustment, tapos yung sa taas niya. Yun yung sa temperature. 1 to 8 yung temperature. So, yun. Hindi kasi digital yan eh. May mga digital na lumalabas na eh. Siguro yung sa isang yung kaibigan ko, digital na siya. Pero ito, 0.6 horsepower. Pero sabi nung technician nga, walang 0.6, baka 0.5 lang yan. So, okay, 0.5. Kasi yung area naman ng kwarto nitong anak ko, pinatesting nga niya sa akin, narito ko sa loob, malamig. Nararamdaman nyo ba guys? I'm just kidding aside guys. Malamig na siya.
So, ito, may sisipon na nga ako eh. Ano na, malamig na. So, ano naman siya, nag-automatic off. Off niya, pag off niya, after mga 1 minute, on uli. Tapos, after mga 2 to 3 minutes, off uli. Excuse me guys, dito na wala ako mag-inaw. So, overall ito. Overall yun na, parang dance competition, overall impact. Overall, yun, nagawa na nila, okay na, linis lang pala. Sabi nga niya, buti na lang, hindi pre-yon. Kasi kung pre-yon, pinakamababa ng karga namin ng pre-yon, 2005. Sabi ko, magmahal pala. Ngayon, hindi pre-yon, hindi tumagos yung pre-yon. So, hindi ako gagastos ng 2,500. Ang ginastos ko lang dito, linis, is 500 pesos. Nakita nyo naman, ang inyong lingkod, abang lingkod na si DIY KKB informative talaga yung mga binibigay ko sa inyo. So, ngayong araw na to, today is Wednesday of, ano bang petsa ngayon? Nakalimutan ko na. Ano petsa na ngayon? Ngayon. Basta Miyerkules ngayon. Miyerkules ipopost ko naman to, makikita natin kung anong araw. Basta ngayon, Miyerkules ngayon. Miyerkules na ngayon ng April 2021. Hindi ko na alam ang araw ngayon, guys. Teka, isipin ko. 24! Tama, 24. Kasi hearing ko kanina eh. Ay, tama ba? Oo, hearing ko kanina umaga. So, pinaano sa akin ng anak ko yung kanya aircon kasi nga empleyado yung anak ko. Mamaya-maya, darating na yung anak ko. Sisibat na ako dito sa kwarto niya. So, tinext ko na sa kanya, anak, lumamig na lumamig na yung aircon mo. Ako naman doon sa aking mini studio na magulo, na mainit. Ventilador lang ako doon. Sabi ko nga, anak, baka pwede mong putasan itong kwarto mo dito sa kabila para pumasok doon yung lamig. Kidding aside, guys. So, yun. Okay na naman siya. 500 lang ang bayad ko dun sa aircon technician. Malamig na siya. Nasa pala yan? Sa number 4. Kalahati lang. So, kung i-8 mo yun, mas malamig. Yung area naman niya, sa kwarto is about lang to eh. Itong kwarto niya, maliit lang eh. Siguro mga 2.5 by 2. Mga 8 square meter. 8 square meter yung kanya kwarto. So, pwede na sa atin yung aircon na na 0.5 horsepower. Maliit lang. Ngayon, kung malaki yung kwarto nyo, kailangan nyo talaga ng 1 horsepower. Ayun. Pero kung nagtitipid naman kayo, pwede rin doon sa malaking kwarto yung 0.5 horsepower or window type kung may pera kayo. Tayo naman may hirap sa kahit sa tukarin. So, magtitipid tayo ng ating mga aircon. Pero yung sa iba, mga split type, mas maganda yung split type. Ang problema sa split type, ang mahal naman yung split type, pagka nasa mall ako, pag tatanong ako, kahit wala akong pera, tatanong ako, nasa 25K to 30K yung yung split type na aircon. So, yun, walang ingay yun. Not like ng mga gantong aircon, maingay. Maingay siya. Yung split type, tahimik talaga yun. Ang maririnig mo lang doon, yung hangin, yung bugar ng hangin. Ang window type, maingay talaga. So, yun ang difference ng window type at saka yung split type. Window type to maingay, yung split type tahimik talaga. Yun sa mga viewers natin mayayaman, alam yan yung mga may split type na window. So ito naman window type maingay, pero okay lang. Para sa mahirap, kaya ng budget yung aircon. So ganito lang, window type lang. Yung mga mayayaman naman, split type. Kasi may sariling motor yun, nasa labas ng bahay. Tapos yung pinaka-fan lang yung nasa loob. Ang ingay naroon sa labas, hindi marinig sa kwarto. So, again, 500 po yung binayad ko sa aircon technician. Tinawag ko lang yung mga kakikilala lang, gano'n. Kasi kung mag-online ka, meron ako nakausap sa online, ang sinisingil niya, home service is 1,000 ang pinakamababa. May 1,500 pa nga. Linis pa lang yon. Kung matagpuan nilang pre-yun na yung problema, baka hindi lang yung singil nila, yung nag-service dito, 2,500, siguro sa iba, mga 3,500, mga 4,000, mga ganon.
Yun ang pagkaka-search ko. Kasi ako yung pinag-search ng anak ko eh. Alam niyo naman ang inyong babang lingkod. Pag nag-search ako, screenshot ko siya kasi nasa trabaho nga eh. Isang kaigsanto ka nga, kung hindi sila magtatrabaho, di wala silang kakainin sa kinabukasan. Ganon. Ganon ang pamilya ko, ang inyong abang lingkod. Hindi naman tayo po pwede magmalaki na mayaman tayo. Hindi tayo mayaman. Kumbaga, sapat-sapat lang yung kinikita. Pero ako, mahirap na talaga. Dahil hindi na ako naghahanap buhay, PWD na ako sa matay. So, yun. Nakatipid. Yung 1,000 sa online, may 950 rin. Ito naman nakuha ko. Na research ko, kasi pag research ko, kinuha ko lang yung phone number. Screenshot, tapos phone number, tapos tawag na. Hindi na ako nagbabasa. Mababasa ko rin pag zoom ko dun sa screenshot ko. Yun. Ganon. Ganon ang inyong abang lingkod. Ganon ang istorya ko. Ganon. So ito, 500 ang okay na naman siya. So masisiyahan na dito yung anak ko. Dito sa nangyaring ito. Hindi na sila may initan. Ang importante lang din yung apo ko, di ba? Yung apo ko ay hindi mainitan sa gabi. Yung aking future generation. Yung ating future generations na ating pinangangalagaan sa panahon na to. Kasi yun ang ano natin eh, yun ang aking main purpose kaya ako nagbablog eh. Para nang sa ganun, katukin natin yung mga politiko na mali na yung ginagawa nyo. Kung walang kakatok kasi dyan sa mga pusod damdamin ng mga politiko na yan, wala. Wala talaga. Nakakaawa na ang ating inang bansang Pilipinas. Puro korupsyon. Corrupt dito, corrupt doon. Napabalitaan natin naman yan. Kaya pala, sa korupsyon, ang dami pa rin mahirap na mamayang Pilipino dito sa ating ng bansang Pilipinas. So, nakakalungkot. So, yung apo ko, talaga pinangangalagaan ko na in the future, hindi na nila mamanahin yung ganitong sistema ng ating gobyerno na maraming corrupt. Sana naman, magbago na ang flow ng ating gobyerno. Para na sa ganun, guminhawa na yung ating mga future generation ng ating pinaglalaban sa panahon na to. Kasi kung walang titindig, walang titindig at magtatanggol sa ating mga kabataan ngayon, wala, ganito pa rin ang mangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Mararanasan nila yung naranasan natin nung araw. Hanggang sa ngayon nga, lumala pa nga, di ba? Lumala pa hanggang ngayon. So, hadlangan na natin yung mga corrupt government officials na yan. Hindi naman lahat, pero marami po yung government officials na corrupt. Simula sa baba hanggang sa taas. Di ba? Nakakalungkot. Huwag na natin pong ipamana sa kanila. So, tumindig tayo at katukin natin ang kanilang mga puso at damdamin. Para sa ganun, wala nang gantong ano. Napakayaman ng Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas talaga. Nagbabayad tayo ng tax. Trillion yan sa bawat taon ang nakakalap ng ating gobyerno galing sa bulsa ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yun nga, yung anak ko rin, tatrabaho sa isang kumpanya, minimum wage, tapos pagkuha niya at kahit hindi niya ipakita sa akin yung payslip niya, alam ko na kaltas na doon yung tax kasi makikita ko na yung body language niya. Iling-iling na ganyan. No? Iling kaya binabasa yung payslip niya. Alam ko na yon kasi naranasan ko na yon. Naranasan ko na yun. Pagdating sa palad ko, yung payslip, kaltas na automatic ang tax namin. Yung tax namin na pinaghirapan namin at pinagpaguran sa bawat araw na lumilipas. So, 15 days o sa amin, 15 days, sweldo kami. Kaltas na, makikita namin yung tax. So, bigla akong mapapakunot ng kaya nga yung guhit ng ko rito yun. 2 na yata o 3. So, yun ang nakakalungkot. Yun sana ang okay lang yung magbayad ng tax, pero gamitin naman sana sa tama. Hindi yung kukurakotin, korupsyon. Talagang, ayan, automatic na. Tapos mamaya, ulit yan. Andar uli yung motor niya. Automatic na siya. Tinesting ko kasi guys. So, yun lang muna guys. So, ang binayaran ko dito sa aircon technician is 500.
Tapos, yung kung Prion nga, ang sabi niya is 2.5. 2.5 ang Prion. Kasi dalawang klase lang yung Prion. Hindi ko na tinanong. Ayoko naman maging aircon technician at hindi na ako maging aircon technician. So, yun muna guys. At ang lagi ko sinasabi nga, yung mga corrupt government officials, magbago na kayo. Huwag nyo nang hayaang pang, kumbaga, dumating sa punto na, ay, nag-automatic ulit. Lumamig na uli. Nag-automatic na, 1 minute lang. Mamatay, tapos, on uli yung motor. Yun, malamig na uli. So, malamig na uli yung binubuga niya. Nag-automatic. Hindi na po pwedeng always na naka-on yung thermostat niya. So, pakiusap ko lang dun sa mga politiko. Huwag nyo na pong hayaan na dumating dun sa talaga sobrang init na ng ulo ng tao. Sobrang init na ng ulo ng tao na kayo huwag naman sana mangyari, palayasin kayo dyan sa inyong opisina. Dahil sa sobrang galit na ng taong bayan. Huwag po nating hayaan na pumunta dun sa parting yon na kayo hihilahin ng taong bayan dyan sa inyong mga opisina. Huwag na po natin kumbaga, forgive and forget na tayo. Forgive and forget sa pagkakataon na to. At ayusin nyo na ang inyong tungkulin. Total, yung iba naman, yung mga nakakorrupt na government official, mayayaman na kayo. Hayaan nyo na makalasap ng ginhawa ang bawat isang mamayang Pilipino. Forgive and forget na tayo. Forgive and forget. Pagka kung alam naman namin na yung ibang government officials ng korap at kayo yumaman, okay. Sige, kalimutan na natin yun, pero ayusin nyo na yung mga susunod na araw. Huwag nyo nang hayaan po na dumating sa puntong talagang mainit na ang ulo ng taong bayan. Huwag nyo nang paabutin doon. Yung tipong talagang makikipaglaban na ng patayan para lang kayo maalis kayo dyan sa inyong posisyon. Huwag na po. Huwag nyo nang paabutin sa puntong yon na huwag naman sana mangyayari. Yun po. So, forgive and forget tayo. Simulan na po nyo ngayon. Simulan nyo na. Ako po nagsusumamo sa inyo kasi may pwedeng posibleng mangyari yun. Pwedeng posibleng ang senaryo gumaya sa people power 1. Gumaya sa people power 2. Kung hindi nila ginaya yung people power 1, people power 2 at parang alam niyo yung nangyari sa ibang bansa, yung talagang kumakatay na sila ng tao. Wag naman po sana bumabot sa ganung punto. Kaya nga, forgive and forget na tayo. Simulan nyo na ngayon, ngayong oras na ito, kung kayo'y nakapanood ng aking mamunting video. At yung siguro yung mga trolls, i-PM nyo na yung mga boss nyo. Boss, huwag nyo na gawin yan. Huwag nyo na gawin yan. Ako po yung nakikipag-usap dun sa mga corrupt government officials, hindi po yung mga matitinong opisyalis ng gobyerno. Doon lang ako nakikiusap doon sa mga corrupt government officials. Hindi po lahat ng government officials ay corrupt. Marami lang kayo. So please, simulan na natin. Magpo-forgive and forget kami. Yan. Tapos ayusin nyo. Para sa kapakanan ng bawat isang mamayang Pilipino, mapamahirap man yan o mayaman. Tayo sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos ay babangon muli. Di ba? Hindi nyo ba narinig yung ating sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Babangon ang bayang Pilipinas sa babangon muli. So ibig sabihin, alam niya nakalugmok. So kung hindi nyo susundin yung ating Pangulo, walang mangyayari sa Pilipinas. So forgive and forget na po tayo. Kasi sinasabi ni DIY KKB informative. Dati na po ito. Mayroon simula at may katapusan. Ano man pong titulo o katungkulan na inyong nalasap dito sa ibabaw ng mundo, wala po itong kabuluhan. Tayo po ay sinilang ng hubad. Lilisan tayong hubad sa mundong ibabaw. Wala po tayong madadala. Kundi ang madadala natin sa kabilang buhay ay ang ating mabubuting loob na ginawa sa bawat isang kapwa-tao natin dito sa ibabaw ng daigdig na ating tinitirhan sa kasalukuyan. So, maraming salamat po guys.
Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At sinasabi nga niya, keep safe, God bless, and you have a great day. Salamat po. See you on my next vlog, guys.